Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte kay Senator Amy Marcos dahil sa pagbubukas ng diskusyon sa umunay irregularidad sa pagkakaresto sa kanya naman na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay ito ng panawagan at yung pagkakasangkot ng ilang opisyal ukol naman sa naturang hakbang na para sa senador ay isang illegal na hakbang. Narito ang bahagi ng mensahe ni Vice President Sara Duterte. Una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingid na. Ngayon gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte. Dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga taong ito. Lagi naman niya na pahayag ni Vice President Sara Duterte at ayon niya sa bagong ulat ng Senate Committee na pinangungunahan ni Senator Marcos. Dapat daw maimbestigahan ang Office of the Ombudsman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police General Romel Francisco Morbil at Criminal Investigation and Detection Group Director Nicolas Torre III, pati na ang Special Envoy na si Marcos Lacanilaw. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na state kidnapping ang pagkakaaresto sa kanyang ama. Iginit niya na hindi na dapat na ipatupad ang warrant ng International Criminal Court mula ng kumalasan Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na lahat ay may karapatan na maglabas ng opinyon, ngunit hindi siya sang-ayon sa pananaw ni Senator Marcos na kanyang kapatid. Tiniyak naman ng mga miyembro ng gabinete na handa silang harapin ang mga investigasyon na maaaring isagawa hinggil dito. Kasalukuyang naharap si dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong gera kontra illegal na droga. Nakatakda ang confirmation of charges hearing sa darating na 23 ng Setyembre ng taong ito. Ito press na press pa galing mo sa sa social media. Ito pong interview kay Vice President Sara Duterte, at itong interview na ito ay napatungkol ho dun sa issue na siya ay nakatanggap na ng subpina o panawagan mula sa NBI. Nako. Ay nako. Alam mo mga kaibigan, talagang ito ay nagpapatunay lamang noong lumabas ng dokumento na inilabas ng Manila Times, yung Oplan Hocus Pocus. Hindi, Oplan Horus, diba? Bakit o kanyo? Kasi nakalagay ho doon ang detalyeng mga gagawin at mga ginawa na. Okay? At kung di ko maalala ninyo, diniscuss po natin yan. Kung maalala ninyo, yung mga ginawa na ay talagang nangyari na. Saktong-sakto, ika nga. Tapos, yung mga plano pa at nangyayari na ngayon, di ba? So, ibig sabihin, according to circumstantial evidence, paulit-ulit na po natin dinidiscuss yan kasi hindi po alam ni Yusek Castro yan kahit siya ay abogado, pero mukhang hindi niya alam yan. Ano ibig sabihin ng circumstantial evidence? Paulit-ulitin natin. Pagka nagkakatugma-tugma na yung mga pangyayari, ay yung opinion mo ay may basihan na ngayon, di ba? O yun ay isang pwede nang i-consider na ebidensya, di ba? So ito halimbawa, nakasulat diyan, ito yung mga ginawa kay Duterte, ito yung mga ginawa sa mga kalaban. Tapos ito yung gagawin, nangyayari na unti-unti yung gagawin, di ba? Ang nakakapagtaka diyan, yung nakapirma doon, yung congressman, nagdemanda sa nagsulat niyan o yung naglabas niyan, yung Manila Times, dinimanda niya. Nakakatawa nga kasi yung demanda na yon wala man lang kaakibat na pagdi-deny. Sana man lang akin kung hindi talaga totoo yon, bakit di mo na lang dininay in the first place? Dininay mo, hindi totoo yan. Walang dokumento kaming inilabas. Hindi ako bahagi diyan sa pagtitipon na yan. O kaya, wala ako sa pagtitipon na yan. O kaya, walang naganap na pagtitipon na yan. Diba? Walang ganyang impormasyon. Hindi totoo yan. Walang denial Basta sampa ng kaso.
Ako, yung mga ganitong klaseng pagsampa ng kaso ng libel, sa tingin ko not just on this particular issue. Sa akin po, sa tingin ko, ito po ay isang panggigipit, panghaharas, lalo na sa mga nagsasabi ng totoo, sa mga kritiko. Ito ay isang panghaharas. Bakit po kanyo? Alam nyo, hindi naman po sa hindi ko na lang naikikwento nga mga detalye, pero meron na po ako mga hinaharap na mga libel suit, mga kaso. At alam nyo, ako mismo ay talagang pumapayag na ngayon na dapat i-decriminalize itong libel. Bakit po kanyo? Sa Amerika, yan po i-decriminalize. Bakit ko naman kailangan isabihin pa sa Amerika? Kasi tandaan ninyo, ang ating konstitusyon, ang ating batas ay itinulad doon sa konstitusyon ng Amerika. Kaya may pattern tayong sinusundan supposedly. At alam nyo kung bakit nakitang i-decriminalize yan sa ibang bansa, partikular ng Amerika. Sapagkat ginagamit po ito ng mga ulul, ng mga politiko para mangharas lamang ng mga kritiko ng kanilang pamamahala. Bakit kanyo? Kasi sa totoo lang, meron naman po kasi silang tinatawag na law firm na naka-retain sa kanilang opisina. Ibig sabihin po na naka-retain o may retainers, yung mga law firm na yon, bayad yon. Merong bagang ginagawa o walang ginagawa, bayad yan. Para every time na magko-consult yung congressman, ay meron siyang pagkukuhanan ng mga issue o kaya may mga pagkukuhanan siya o pagtatanungan ng advice patungkol sa batas. Kasi sila nga po yung mambabatas. Kaya nga po, sila ay nagkaroon na o meron na po silang mga sari-sariling hawak na abogado. Dahil po dyan, minsan walang ginagawa yung abogado pero sumasahod. Kaya ang ginagawa ng iba mga congressman para magkaroon ng trabaho yan, anyway, sumasahod ka naman, magsampa ka na lang ng kaso sa mga kritiko ko. So kunwari may nakita sila nagki-criticize nung ginawa nung lawyer, nung isang mamahayag, didemanda ho nila 'yun. Pagtitripan ho nila 'yun para maistorbo nga. Alam mo naman, tayo ho mga social media at saka mga mainstream media na rin. Hindi naman po ganun kasing yaman ng mga congressman natin na kaya natin maka-afford ng mga abogado na retainers kasi mahalo ang humarap po at kumuha ng abogado. Sa totoo lang sobrang mahal po ang mga acceptance pati sa bawat attend. Kaya ang ginagawa talaga nila ay power trip nga. Diba ho? Hindi ko sinasabi na itong nagdemanda na ito ay nagpa-power trip doon sa Manila Times pero gayon pa man, dapat talagang i-decriminalize yung libel na yan. Kasi pagka dinicriminalize yan, sama wala na pong yan, parang danyos na lang kung sakasakaling mapatunayan na talagang ikaw ay nag-libel. Hindi yung makukulong ka. Yan ang kasi, yan yung intensyon ng para takutin. Yun nga lang. Bakit? Hindi kasi natatakot ang mga media at saka mga social media dyan sa ngayon. At ngayon talagang tumatapang sabi nga, maisog daw ang mga social media ngayon akala nila matatakot nila through demanda o kaya panawagan sa hearing. Hindi ho. At ito nga ang matindi. Deny sila ng deny. Actually, wala kang denial. Pero yung Malacanang, deny na hindi tinatarget ang Duterte. Pero kita naman po natin. Kita naman po natin na ultimo nga ngayon, ngayong araw na ito, may lumabas na balita na kung saan ang presidente daw ay pinaiimbestigahan yung kumpanya ng mga bilyar. Sabi ko, pambihira talaga ito. Wala nang utang na loob, wala pang ultimong kasamahan niya sa alyansa na si Camille Villar ay kanyang tinatalo na, tinatraidor. Sa bagay, kung si VP Sara Duterte nga, tinraidor mo ito pa kayang si Camille Villar. Kasi nga naman si Camille Villar nag-fist sign, di ba? Kasama pa si VP Sara Duterte. Yan talaga ang kanilang, ewan ko ba kung yan ang kanilang obsession. Obsession ba ito ng gobyerno na pag ikaw ay dumikit sa mga Duterte, matik na meron kang demanda, matik na ihaharas ka. Hindi ko alam, may obsession. Tapos, kasi paano mo masasabing obsession? Naipasa kay Claire Kay si Claire naipasa Yung obsession na yan. Kaya mantakin mo, any issues
na lumalabas against Malacanang or critic against the president or Malacanang or the entire department entire executive branch, matik na po yan ang sisisihin po ni Yusek Castro ay ang mga Duterte. Kahit hindi lang naman po ang mga Duterte ang pumupuna. Ang ginagawa kasi nila, pag may problema, pag merong mali na lumalabas, ang gagawin nila, hindi, Duterte lang yan. Ang mga nagpapakalat niya, mga Duterte. Pinalalabas nila na sinisiraan lang sila ng mga Duterte. Diba? Sandali, in the first place, bakit kayo sisiraan? Si Pangulong Duterte naging presidente, hindi mo pwedeng maging presidente yan. Yung anak niya, ang taas ng trust rating. Sa survey pa lang, kulelat na kayo. Kasi ang mga naninira, yung mga nasa ilalim. Totoo. Yung na mga kandidato halimbawa yung diyan sa Maynila, di ba? May lumabas na ngayon. Survey na naman, I think sandali, pinost ko yun 40%, just to be sure para baka mamaya maano tayo mabuti ng sigurado 40% po si Yorme. Walang biro. Pero medyo nakakapagtaka lang doon kasi umahabol yung sinusukan na ng Maynila. Ito po ang bagong April 20 to 23. Ito ang pinakabago ho ito latest ho ito. 63% si Yorme, si Lacuna 18%, at si Bersosa, kasali pa ba yung na yun? 16%. Nako po. Wala palang kwenta talaga ito si Bersosa, no? Wala. Puro daldal lang puro daldal, puro sayaw, puro pakit na mga artistang iniimbitahan niya. Wala talagang kakwenta-kwenta ito si Sam Bersosa, no? Mantakin mo, 16%. Kaya nga naman, todo-todo ang banat nila kay Isko. Binanatan ni Isko binanatan si Isko nitong mga kagrupo ni Hani Lacuna. Ito naman si SB, non-stop sa kanyang pagrarally, negative rally. Mantakin mo meron silang bagong pautot ngayon. Actually matagal na yan, although pinupush nila ngayon, diba? Mantakin mo, pinupush nila ngayon dun sa korte na yung sa pagbebenta ni Yorme daw nung Divisoria, bla bla bla, ganyan. Wala namang problema dun. Yun po ay nasa kapangyarihan ng isang mayor at sinasabi daw nila may corruption daw dun. Mantakin mo, eto nga sa rally ang lakas ng loob ni Yorme magtanong. Sabi ni Yorme sa rally, sabi niya, meron ba dito nagutom during the pandemic? Alam mo, that is a very risky question. Paano kung sabing meron? Ako, gutom ako. Di ba? Delicate yun You can only ask that question if confident ka na wala talagang nagutom dahil namahagi kayo ng pagkain during the pandemic. Ang sabi niya pa nga doon, di ba? Pinapadalang kayo ng grocery. Hindi pa nga ubos yung grocery nyo, may dumarating na uling bago. Paano ho nangyari yun? Dahil nga po doon sa mga ginawa ni Yorme. Isa na nga ho dyan yung hindi na kumikita ang City Hall ng Maynila. Kaya niya nga ibinenta na kasi hindi na kumikita, lugi na ika nga mas mabuti nang ibenta. Ganun na nangyari doon di ba? So anong ibig ko lamang pong sabihin? Ngayon binubuhay nila yan. Parating na ang eleksyon sa ilang araw na lang, di ba? Sa 11 days. Parating na eleksyon, biglang binubuhay uuli niya. Ang tanga-tanga dito, yung suot ng mga t-shirt na Manila is not for sale. Yun yung t-shirt na suot during sa mga rally ni Sam Bersosa. Ay sus, ginuog yun Gago! Napaka-obvious tuloy na yung pagdemanda na yun, it is not really to seek the truth or to make Isko accountable. But definitely ang rally na yan is para laang siraan si Yorme sa Maynila. Napaka-obvious. Bakit ko nakikikwento ito? Kasi ganun naman talaga ang pattern sa politika. Ang naninira ay yung mga nasa ilalim. Ang mga naninira ay hindi yung sikat. Di ba ho?
Tapos, pinabaligtad nitong administrasyon ni Marcos na ang naninira mga Duterte. Hoy, mga gunggong, mga animal. Hindi kailangan manira ng mga Duterte. Ang taas ng survey nila. Kayo ang bababa, pabagsak, padumadaus-dus. Hindi kayo kailangan siraan. Dahil sira na kayo. Sabi nga di ba meron nga tayong kasabihan when your enemy commit mistakes or committing a mistake, di ba? Wag mo daw pansinin, wag mong punahin. Bakit? Hayaan mo lang siya magkamali na magkamali. Yun ibig sabihin yung quotation na yun di ba? Wag mong papansinin, wag mong pigilan, wag mong anuhin. Baka mamaya magising pa yan, magbago pa yan ng estilo. O ganun ho. Di ba? So, si Marcos at ang administrasyon niya, patuloy na gumagawa ng katarantaduhan na ikababagsak ng kanyang gobyerno. Anong halimbawa ko dito? 1, maling-mali yung pag-hire nila kay Castro, Yusek Claire Castro. Mawalang galang na, Madam Yusek Claire, pero mali talaga yung pag-hire sa'yo Bakit? Yung sabi mo nga, hindi ka naman inutusan, estilo mo lang yan. Yung estilo mo mali. Sablay. Bakit? Hindi kailangan ng attack dog ng administrasyon ni Marcos. Ang kailangan niya ay magaling magpaliwanag patungkol sa mga programa ng administrasyon. Sa madaling salita, dumipensa. Baka sabihin mo, the best defense is an attack o kaya best defense is an offense. Hindi ho. Mali yun. Mali ho yun sa gobyerno. Kailangan mo, sabi nga nila, di ba, tulad ng sa aking sinabi po, ano ba ang kasagutan sa fake news? Simple lang ho. Real news. Yun ang kasagutan sa fake news. Hindi yung sasabihin mo, fake news yan. Fake news yan ng vlogger na yun. Fake news to. Fake news yan si Duterte. Fake news yan si VP Sara Duterte. Hindi ganyan ang pagkontra ng fake news. Ang tunay na pagkontra ng fake news ay sabihin mo yung totoong news. Di ba? Hanap ng ebidensya against fake news. I mean, kunwari, merong nag-akusa. Kung sasabihin mo, anong ebidensya mo sa pag-aakusang ganyan? Mali. Mali. Ang dapat mong gawin, Attorney Claire, is to present your evidence that particular news is a fake news. Di ba ho? Hindi yung kukontrahin mo lang yung nagkikriticize sa gobyerno. O sasabihin mo lang, fake news yan. Hindi. Present something to us. Present an evidence. Hindi yung ebidensya mo, kasi yung ebidensya mo sablay din Ano yung ebidensya ni Madam Claire? Mantakin mo, ganito ebidensya ni Claire, Kita naman natin kaliwat kanan sa balita, sabi ng newscaster, kaliwat kanan sa balita ang krimen. Ngayon lang kahapon or ngayon, nakalimutan ko na. Basta, nung isang araw lang, lumabas yung news na meron na namang pinatay. Diyan sa Kalibo ba yun? May pinatay na dating mayor na mamamahayag sa loob ng bahay niya. Diba? May ganyan. And araw-araw yan. Expect mo araw-araw may ganyan lumalabas na balita. May kandidato rin na, ito nga grabe ho, araw-araw halos may namamatay na mga kandidato. Tapos, etong nakakapagtaka lang dito mga kababayan Instead na sabihin niyang, ito yung mga hindi totoo yung balita na yan kasi ganito po talaga nangyari dyan. Hindi totoo itong balita na yan kasi ito po ang nangyari dyan. Ito po isang malaking kasinungalingan. Ito ay ganito, ganito, ganito. Hindi. Anong sagot niya? Hindi totoo yan. Bakit? Pag ako lumabas ng bahay, wala namang sananaksak sa akin. Wala namang snatcher. Hindi naman ako na-snatchan. Anong klaseng tagapagsalita yan? Di ba? Hindi yun ang hinahanap sa'yo. Yun ang opinion mo actually. Yun ang tunay na opinion. Hindi po yun fact. Bakit? Sa'yo lang nangyari yun paano doon sa iba? Una-una, nasa loob ka ng subdivision. Naturalmente, paglabas mo ng bahay, walang sasaksak sa'yo dyan. At walang mag-snatch sa'yo dyan. Sigurado ako, exclusive naman village ikaw nakatira. O kung hindi man sa village, isang kondo. Sigurado may gwardya. Ibig sabihin ko lamang po mga kababayan, isa sa mga sumira sa administrasyon ni Marcos, walang iba kung dito si Yusek Claire Castro. Kasi nga, instead na ipakita niya yung kanyang trabaho na tama, tulad ng pagbibigay ng mga pagpapaliwanag ng mga ebidensya
na hindi totoo yung mga kinikriticize ng tao. Hindi eh. Ang ginawa niya, inatake lang niya mga Duterte. Una yan. Okay? Pangalawa po, sa tingin ko, na kung bakit nasisira na yung gobyerno na yan, ay ang ginawa nila sa pagkikidnap kay Pangulong Duterte. Akala kasi nila, eto kasi, kung sino man yung nagplano niyan, which is sabi nga ni SILG Remulla, kasama si Presidente, si Anyo, si Gibo, tsaka siya. Sabi nga niya, etong plano na ginawa na ito, which is inamin din ni Yusek Claire Castro na galing sa presidente. Sabi niya, di ba, na gagawin ng presidente kahit sa tingin ng kahit hindi daw popular yung isang bagay. So inamin niya yung ginawa ni Marcos na pag-alis dito kay Pangulong Duterte. Ito masakit. Akala siguro nila masisira ang mga Duterte. Hindi. Sobrang nagkamali sila ng todo sa galaw nilang yan. Akala nila hihina ang pangangampanya. Kasi hindi na makakatin si Pangulong Duterte. Nangyari, lalong lumakas si Pangulong Duterte at ang kanyang Duterten. Ang mga tao ngayon, grabe ho, sa rally, pumunta ho kayo sa rally. Talagang mga tao, grabe ho ang sigawan. Talagang Duterten. Pumunta ka nga sa rally ng kalaban eh. Kahit sumisigaw na yung mayorong may video dyan, sumisigaw yung mayor ng BBM. Yung mga tao, Duterte sinisigaw. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.